po ba mga kababayan, pinakasuhan na ng ombudsman sa Sandigan Bayan ito pong si dating congressman Saldico. At ang inirecommend po nila mga kababayan yung Nobel. Ibig sabihin, wala pong piyansa. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Gathering evidence, sifting through testimonies of witnesses, the Office of the Ombudsman announces today that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges in connection with serious irregularities uncovered in a major flood control project in Oriental Mindoro. Criminal informations have now been filed in the Sandigan Bayan against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, including the Regional Director, Assistant Regional Directors, Project Engineer, Materials Engineer, and Chiefs of the Quality Assurance, Maintenance, and Design Divisions, and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents. They face the following charges. First, malversation of public funds through falsification. Kinasuhan ng malversation of public funds. Ito pong si Saldico. Tuloy pa natin. Of public documents under Article 217 in relation to Article 171, Paragraph 4 of the Revised Penal Code. Violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or RA 3019, and for former Congressman Ko, violation of Section 3H of RA 3019 for receiving unwarranted financial or pecuniary benefits. The complaint was filed by the Independent Commission for Infrastructure on September 29, 2025, based on the comprehensive report on illegalities and irregularities in the procurement, construction, and implementation of projects in Region 4B. The subject of this case is the flood control project for the construction of a road dike along the Mag-asawang Tubig River in Nauhan, Oriental Mindoro, and the project budget was 289,498,230 pesos and 6 cents. If you will remember, on September 9, 2025, an inspection was conducted by Secretary Vince Dizon and Governor Bons Dolor, and during this inspection, they discovered that the steel sheet piles used for the dike were grossly below the required standards. Their measurements showed an exposed pile of 2.5 meters, another 0.6 meter embedded in the pile cap, for a total of only 3 meters, far from the 12-meter specification stated in the detailed engineering. Ito yung mga palpak na ginawang proyekto dyan po mga kababayan sa may Oriental Mindoro. Ngayon, yung mga kababayan ko dyan sa Nauhan, alam nyo na kung bakit kayo binabaha. Kasi mayroong mga proyektong palpak dyan na ginawa at ang nakakuha ng proyekto na yon ay walang iba kung hindi itong SunWest Corporation na pagmamay-ari mga kababayan o naiilink dito po kay Saldico. Kaya mabigat-bigat po mga kababayan. Actually, hindi nga siya mabigat-bigat sobrang bigat ng haharaping kaso ni Saldico mga kababayan. Talagang no bail. Makukulong po talaga siya dito. This led to several critical observations. Number 1, the measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. On the bail recommendation, because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. No bail. The Ombudsman assures the Filipino people that we will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor.
Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account. This is the first case that was referred by the ICI, and as a result, it is the first case to be filed in court. I would like to emphasize that this is the first of many cases that will be filed in court. There are several cases in the preliminary investigation stage and more in the fact-finding stage. We will update the media and the public as these cases become ripe for filing in court as well. Nako, After 2 months of investigation, paano ba yan, mga DD-shit? Yung bayani ninyo, na si Saldico makukulong na. Kasi, alam nyo mga kababayan, yung malversation at yung pamameke ng mga dokumento, talagang bigat na kaso po yan. Lalo na mga kababayan, ang isa pa dito, sinabi ng ombudsman, na in-recommend nila na no bail yung ikaso laban po dito kay Saldico. Kaya ngayon mga kababayan, ang tatanungin na lamang po natin para maging mabilis ito, kung ano ang gagawing aksyon dito ng Sandigang Bayan. Kasi isipin niyo mga kababayan alam ko marami sa inyo, sa totoo lang mga kababayan, ang naghihintay kung kailan ba makakasuhan na itong si Saldico, kung eto ba ay mapapapanagot, at yung iba pang mga sangkot. So eto na mga kababayan, yung isang patunay at halimbawa na nagtatrabaho po talaga ang gobyerno ni PBBM para mapapanagot ito pong sangkot sa maanumalyang flood control. Katulad po nitong si Saldico. Alam mo Saldico, kung sumuko ka na lang sana, kung hinarap mo na lang sana ito, edi sana kahit papaano, makakakuha ka pa ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino natin. Kaso ang problema, isinangla mo pa ang kaluluwa mo kay Sara Duterte. Diba sa mga Duterte, nagsinungaling ka pa, gumawa ka pa ng kwento, dinawit mo pa si Presidente. Maliwanag na hindi naman kayang gawin ni Presidente yung mga pinagsasasabi mo. Alam mo, ito problema sa Saldico. Nagnakaw kayo ng kaban ng bayan, tapos gusto ninyo maabsuelto kayo kapag ka naging Presidente. Etong si Sara. Alam naman po natin mga kababayan na malabo pong mangyari yan. Dahil unang-una, malabo na manalo si Sara Duterte sa pagka-presidente sa darating na 2028, lalo na at nakikita ng taong bayan ang pagiging irresponsable po niya. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ito pa. May isa pa tayong nakitang balita. Wait lang. Search natin si Jesus Palsis. Ayan. Kasi meron tayong nakita dito. Yung about kay Aimee. Ito na. Ito. Tayo nyo. Sabi ni Jesus Palsis, basahin natin Sabi daw ni Tweety Bird, ito yung insider ni Jesus Palsis, kinumpirma daw mga kababayan na ito daw po si PBBM has given the go signal na 100% ilaglag na si Senator Aimee Marcos pag lumabas na daw ang bagman niya from DPWH as a senator and as governor of Ilocos Norte ay ipapakulong na ang hilaw na manggagamit, laglagan na ito. O yan yung sabi dito Ibig sabihin mga kababayan, kaya pala todo-todo yung paninira ni Senator Aimee kasi alam niya na kaya siyang ipakulong ng kapatid niya dahil po sa ginawa nilang pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Ganyan po katindi. Mga kababayan, biruin nyo, ayon daw sa Tweety Bird na kinumpirma pa na si PBBM ay nagbigay 100% nagbigay ng go signal para ilaglag daw itong si Senator Aimee Marcos once na lumabas yung bagman po nito sa DPWH. As a senator, as a governor ng panahong governor pa,
itong si Amy Marcos. So ibig sabihin, malaki ang posibilidad na makulong din sa isyo ng maanumalyang control ito pong si Senator Amy Marcos. Kaya pala ganun na lamang yung mga paninira mo kay Presidente. Dahil malaki pala ang chance na makulong ka pala, Senator Amy. Lalo na at kinumpirma din ni Atty. Larry Gadon na meron nga mga kababayan na bagman etong si Senator Amy Marcos na handa na pong magsalita. Eto, ulitin ko yung hamon ko kahapon kagabi kahit wala tayong gaanong boses. Yung hamon ko kay Senator Amy, magpa-DNA ka para malaman ng taong bayan kung totoo ba talaga na Marcos ka. Kasi, eto ang totoong Marcos mga kababayan ay kahit kailan hindi magagawang gulangan ang taong bayan. Hindi magagawang nakawan ang mamamayang Pilipino. Ang totoong Marcos may malasakit at pagmamahal sa mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon, ang tanong dito, bakit nagagawa ni Senator Amy Marcos di umano na nakawan ang sambayan ng Pilipino kung totoo man yung aligasyon na meron po siyang bagman mga kababayan na taga DPWH nung panahon na siya ay senator ngayon at nung panahon na siya ay gobernador mga kababayan ng Ilocos. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.